Okay, ito na yung simula ng ating project, Chrissy. Bakit Chrissy? Kung napanood nyo yung mga previous vlogs natin, sinabi ko kung bakit Chrissy. Kasi nakuha natin siya nung bagyong Krising. So sisimulan na natin siya ayusan. Punesto ko na siya na maganda dyan. Pero bago natin ayusan, gusto ko lang ulit ikutan ng maayos para makita nyo yung transformation niya ng before and after. So ito pa rin siya kung paano namin nakuha. Ever since na umuwi kami galing Pampanga, hindi ko pa siya nagagamit ulit. Kasi nga ang hirap niya gamitin, wala siyang power steering, ang bigat ng steering niya. So let's start with the engine. The engine is a B16A engine na stock SIR Trani. Naka Ninja headers, nakapalit na intake, palit na rin yung radiator, nakatak yung condenser niya. Medyo malinis yung engine bay nga eh. Nakakatuwa. Naka Megan Racing na strut bar, STD coilovers. Siguro nga feeling ko medyo kargado to dati. Hindi ko rin masabi kasi nakatabas yung sa cam gear niya, sa valve cover, naka gates na timing belt, and also meron siya mga vents sa valve cover and block breather. Ito, sa block to eh, breather ng block. Siguro kaya naka-relocate yung battery natin sa likod kasi nandito yung oil catch can for the breather dati. Inalisan lang siguro nila nung kinuha namin. Pero since ganyan na yung ayos niya, lalagyan natin yan, bibilan natin ng breather ulit na box yan in the future. So wheels naman, naka 15 sa slipstream, naka tri-ace na goma, 195/55 na goma. Yan, papalitan natin yan. Nakita nyo naman kung ano ipapalit natin yan. Magsi-16 sayo na Regamaster na 1:1 copy. Tinatawag yan dito sa Pilipinas na Reynoso Master. So yun, forged rin siya, so matibay rin siya, and close to the original siya. Ito yung original kasi. Tapos yung atin, copy lang. So wala pa tayong tires doon, pero I'm planning for a 215/45 na tires. Ayoko mag 225, masyado na malapad yun para sa akin eh. So dito sa side na to, kulang tayo na isang side skirt. Baliktad yung rotation ng gulong sa likod. Sa interior naman, naka VTI seats. Ayan. Harap. Naka Momo steering wheel. Naka programmable box na rin tayo. And ewan ko, ano ba itsura niyan sa likod. We're still missing this one, yung cover dito sa ceiling. Wala pa rin akong mahanap niyan. This one, cover sa door handle sa loob, cover sa side mirror sa loob, and ano pa siya, manual window. Wala na siya power steering, manual steering na siya, tapos manual window pa siya. Alam niyo, nakita niyo to, naka spoon side mirrors. Papalitan rin natin yan kasi wala akong makita dyan sa spoon side mirrors. Babalik natin sa stock yan. Sa likod naman, wala siyang rear bumper. Nakuha natin siya na walang rear bumper. Ayun na yung rear bumper natin, meron na rin tayo. Paparepaint na lang natin, pero i-fit muna natin kung maayos yung fitment. Spoon wing. Nakakuha rin tayo ng spoon wing na carbon fiber, so papalitan din natin siya. Kailangan lang ng refresh nung spoon wing na nakuha natin. Dito sa side na to, medyo okay naman siya. Yung paint, medyo decent naman siya. Lumalabas na yung roof problem, so siguro in the future, ano natin yan, carbon roof na lang para sigurado hindi na babalik yan. Tapos, meron na tayong carbon hood. Nakabili na rin tayo ng wiper arms. Kasi isa lang yan. Nakabili na rin tayong wiper arms. Unang-unang gagawin ngayon, kaya excited na rin ako. Inikutan na natin, inayos ko na siya dyan, is the EPS. Lalagyan na siya ng EPS. EPS is electronic power steering. So wala na tayong fluid na iisipin na baka tumutulo, tumatagas, pumapatak sa sahig, nagkakalat. Electronic power steering na tayo. Hindi ko rin alam paano yung conversion niya, pero alam ko papalitan yung buong steering column. Titingnan natin mamaya, i-vlog natin yan. So inaantay lang natin yun. Tapos after that, tuloy-tuloy na yung project natin na yan. I-vlog natin lahat ng babaguhin natin dyan. So kung meron kayong mga suggestions, comments, or maitutulong sa project natin, feel free to comment down below. And kung meron dyan mga sponsors na gusto mag-partner up with us, feel free to message us sa email namin. Email address in the description down below. So, antay-antay lang tayo pagdating nila, i-vlog natin paano kinakabit yung EPS. Let's go! Okay guys, ito na si Boss Jeff. Tignan mo yung CRV niya. Oh. Taas. Mas mataas pa sa mga ibang SUV dyan. Naka-TE. Tapos, ano size na ito?
235 7515R na goma. Ilan lift nito, Boss Jeff? Ito si Boss Jeff, saka sila magkakabit ng EPS sa ating EG. Ilan lift nito? Full over, boss. Coil over sa taas? Oo. Wow. Full over. Coil over lang pala yung lift nito. Galing ah. Ayun lang. Full over. Yun. Pwede pala yun, no? Ito sa likod. Ay, hindi na naka 4x4 to. Hindi na. 4x2 na lang. Ito yung... Paano ba conversion yan, Boss Jeff? Papalitan mo yung buong steering rack? Oo. Steering column. Oo, palit. Naroon nakakabit ng EPS sa column. Ito sa Oo, column. yung pinakamotor na niya. Pero hindi nagbabago yung saksakan nung Hindi. manubela. Hindi lahat. Bolt-on na. Bolt-on sa manubela. Sa lahat ba ng sasakyan pwede yan? Depende naman, boss, sa sasakyan. Pero more kaya naman yung iba. Wag lang talaga pag Subaru. Ang bigat pag Subaru eh. Ah, okay. Depende. Ba, anong kailangan? Kailangan naka-ano na siya? Manual na rack and pinion. Hindi naman. Ang iba, power steering pa rin. Ang ginagawa namin, binababa namin ng rack and pinion, nilalagyan namin ng grasa. Katulad ng EK, power steering, pag ginagawa namin EPS, binababa namin ng rack and pinion para ang nagiging kwan niya, hindi na lang is grasa. Grasa na. Oo, kasi wala nang pump siya eh. Tapos binabarahan nyo na lang yung mga supply na Hindi na. butas, hindi na. Ay, hindi Oo, na, okay hindi na rin lang. kailangan. Oo, hindi na Okay. kailangan. So, maski naka power steering ka na pala, pwede ka pa rin mag-EPS, medyo mas matrabaho lang kaysa sa naka manual rack na katulad Kasi natin. mababa na. Pati magkaiba pa daw kapag tilting, pag may tilting ka, Oo, okay pa. magkaiba pa. So, buti na lang daw, hindi ko nasabi na tilting nga pala atin. Oo, buti may dala kami. Oo nga. Kaya may dala kami dalawang hindi tilting eh. Nagbaka sakali lang din kami. Baka tilting. Eh buti may dala kami kahit isang piraso din. Ayan. Kung kayo nga, nag-iisip na gusto nyo rin mag-EPS na sasakyan nyo, kunyari, naka-wire tack kayo, malinis na lahat, gusto mo pa luminis lalo, gusto mo mawala yung kalat dito, or ayaw mo na may tumutulong sa sahig mo, mag-EPS ka na, kontakin nyo lang si Boss Jeff. Sabi ko, ililink ko yung Facebook niya sa description para kung sakaling gusto nyo rin. And also, sinasabi ko nga, meron siya mga surplus parts. Kung meron kayo hinahanap, baka matulungan ka niya makuha yun. Kalas na yung steering natin. Ito na yung ano natin, manual steering column. Ayan yung papalit. Pagkabi mo. Ito yung EPS, electronic power steering. Yan yung ipapalit na sa atin ngayon. At yung dati natin. Pero lilipat muna lahat. Pati yung susian dito. Susian lang dito. Oo, yung susian, lilipat dito. So hindi naman magbabago, sabi ni Boss Jeff, yung saksakan Lahat. ng steering wheel. So wala ka rin magiging problema dyan. Ayan. Side by side. Ayan, nakinalas. Yan yung mga kailangan kalasin para maabot lang yan, matanggal yan. Siguro rin daw dati naka-EPS na to. Kasi meron bakas na parang pinalitan na to. Nilipat na, parang natanggal na. So, na-confirm nga namin ni Boss Jeff na medyo talikot nga talaga siya dati. Ayan. Kasi yung mga wires dito sa loob, meron na mga extension. Plus yung dito sa engine bay, yung nakita namin, meron pang naka-Y socket yung sa injectors. Ito. Meron pang socket na iba niyan. Siguro, mas malaki yung injectors niya dati. Nasalpak na yung steering column. Yan yung pinaka-conversion niya eh, no? Wala ka nang babaguhin na iba. Wala na. Wala na, no? Tapos na. Dati parang ang hirap mag-EPS kasi maraming conversion eh. Oo. Ayun, dali lang. Gulat nga ako, parang ganyan na lang. At hindi yung single ni Boss Jeff, hindi siya ganun kamahal. Magugulat kayo. Sabi ko sa inyo, i-PM nyo siya sa description yung Facebook page niya. Kung meron kayong mga tanong regarding dito sa EPS na to and sa ibang parts, surplus parts. So, wina-wiringan na lang. Nakabit na yung steering column. Yan. Yan, nakabit na siya. Nasaan yung
Ito sa ilalim. Ayan. Shoot na shoot. So, bibili tayo ng pagkain dito kay Pangarap Mo Shawarma. Dito lang yan sa kapitbahay namin eh. So here's our Montero. Yan, wala pa rin tayo nagbabago dyan sa itsura niya. Pero I'm thinking of changing the wheels to 20s and putting it back sa stock height. What do you think? So isipin nyo, stock height, tapos 20s na wheels. Diba? Hirap mag-decide. So let's see. So yan is Pangarap Mo Shawarma. Okay, so ito na. Dalawang shawarma, dalawang Mountain Dew. Balik na tayo doon. Oh, ito na. Tapos na. Tapos na yung wiring, testing lang kung maayos lahat. First start. Gaan na. Hindi ko kaya yan nung walang EPS ah. Ayos. Pasubok nga ako. Subukan nga natin yan. Malambot na to para sa akin ngayon pa lang. Ayos. Maggamit na natin na maayos yan. So sinasabi nga ni Boss Jeff na don't expect na kasing lambot nito yung mga modelong kotse kasi yung EPS nun is gawa para sa kanila. Since ito is kinonvert lang para sa ganitong sasakyan natin or any other car na like yung EK, expectin mo na parang kasing lambot siya ng mga modelong sasakyan, hindi daw ganun. Pero ito, since galing tayo sa manual steering, sabi ko sa inyo, ang laki ng difference. Hindi ko kaya gawin sa isang kamay yun dati. Malinis na ulit. Boss, thank you. Pogi rin ng CRV ni Boss Jeff eh. Hayop yung busina. Off camera nga pala, kinabit ko na yung side skirt. So, kompleto na yung side skirt natin. On the next few videos, makikita nyo na konti-konti na natin to aayusan. Na hopefully magamit na natin siya ng maayos talaga. You know, one hand. Ayos. So again, thank you kay Boss Jeff. Pinagbigyan tayo dito, pumunta pa siya dito para ayusin yung ating EG. Kung gusto niyo rin ng EPS, kung meron kayong mga questions regarding this, again, sa description yung link ng Facebook niya. Sa kanya nyo na itanong kung meron kayong mga tanong regarding this EPS. And also, like what I said, he also sells surplus parts. Kung meron ka mga hinahanap for your EG, EK, or even Toyotas, Hondas, other brands, try nyo siya. Baka meron siya, matulungan niya kayo magbuo ng project car nyo. Bukod pa nga dun, meron pa nga siya inalok sa akin na good deal. Upuan. Magkakaroon na tayo upuan para dito. So abangan nyo yan. Comment down below kung excited na rin kayo parang ako na ayusan tong EG natin pa konti-konti. And kung ano masasuggest nyo gawin pa natin, kailangan pa natin ayusin, baguhin, or yung forma na ayos. So I hope you enjoyed this video. Ako sobrang natuwa ako dito sa EPS natin talaga. Yun lang talaga ang nagiging hadlang kung bakit di ko siya naggamit. So ngayon makikita nyo na siya na gagamit-gamitin na natin talaga. So again, I'll catch you in the next one.